Mismong Commission on Audit ang nagsabi na malinis ang financial record ng Office of the Vice President. Yan ang nakasaad sa 2024 Annual Audit Report ng COA para sa OVP. Ang unmodified opinion ay ibinibigay ng State Auditor kung nakita at napatunayang maayos ang financial statements ng isang ahensya ng pamahalaan kagaya ng OVP. Ini-issue po ito, yung modified opinion, pagka sinabi ng auditor na based on the audit evidence that they presented, hindi ko ma-determine as an auditor kung yung financial statements ba niya ay walang material misstatement. Sabi ni Attorney Ruth Castello, tagapagsalita ng OVP, mula pa noong 2022, unmodified opinion ang palaging nakukuha nila sa COA. Ibig sabihin, yung budget po for 2024 ay maayos na nagastos ng opisina. Wala pong nakita ang audit na naging problema doon sa compliance nila doon. Malaking bagay, anya, ang opinion na ito ng COA lalo at hindi pa rin natatapos ang mga aligasyon sa sinasabing irregularidad sa paggasta sa pondo ng OVP. Pagkakakuha po ng unmodified audit opinion, hindi naman po ito rango, hindi ito ranking. Pero ibig sabihin, unmodified opinion, wala pong maayos po ang submission ng financial statements na ginawa. It is fairly presented, it is honest, it's transparent. So, advantage po. Alam po ng lahat ng government agencies yan. Sa isang pahayag, sabi ng OVP sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act, 85.55% ang utilization rate ng kanilang opisina. Yan ay sa kabila ng ilang hamon sa kanilang pinalawak na operasyon at mga programa. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Mga kababayan, pahiya ngayon yung mga sindikatong Quadcom sa Administrasyong Marcos. Sa inibintang nila sa Office of the Vice President. Kuha na ang nagbigay ng report. Unmodified opinion, mga kaibigan. Ibig sabihin, malinis ang Office of the Vice President. No? Ang Office of the President kaya, ano kayang magiging report ng kuha? Unmodified opinion din kaya? Yun lang, mga kababayan. Itong binibintang lang kay BP Sara, isang malinaw talaga na pamumulitika lamang. Ang target lang nila, maalis si BP Sara sa 2028 presidential election. Yun lang naman. Kung ano-ano ginagawa nila, inuubos nila ang pira ng bayan para lang sa walang kabuluhan na political ambition. Pangarap nilang magiging presidente. Si Martin Romualdez, pangarap ni Martin Romualdez magiging presidente sa 2028. Kaya lahat ng paraan ginagawa na lang nila. Ubusan nila ang pira ng bayan sa kabalbalan na pangarap nilang magiging presidente. At dito lang ako, mga kababayan, at sa muli, Biker Adventure, nagpapasalamat sa inyong lahat sa panonood nito sa aking video at saka sa mga nag-subscribe dito sa aking munting YouTube channel.